A day in our life as a British, Korean, Filipino family dito sa UK. Sobrang bilis ng humaba ng mga damo dito sa garden. Kaya after mag-mow ng aking husband ng front garden, kinat na din niya itong nasa likod. Sabi ko, ikat na niya muna para makapagsampay na ako ng damit. Sayang kasi ang ganda ng weather and mabilis matutuyo yung mga labahin. Maya-maya din, dumating na yung delivery ko ng groceries. Ubos na naman ang aming stock dito sa bahay. Kaya ayan, kailangan ko na namang mag-unpack. Inuna ko na yung mga frozen, tapos yung mga kailangang ilagay dito sa fridge. Usually, naka-ready na kung ano yung mga lulutuin ko for this week. And kumpleto na din yung mga ingredients. Konting oras lang din, tuyo na itong nilabhan ko. Pero may dalawang bata dito na nakasunod. Gusto daw kasi nilang maglaro dito sa garden. Pero sabi ko, tulungan muna nila ako dito manguha ng mga damit. Syempre, diba, kailangan gawaing bahay muna bago maglaro. Sana talaga laging ganito yung sikat ng araw para mabilis makatuyo ng mga labahin. Pero sana naman medyo malamig ng konti. Grabe kasi yung init dito. Parang umabot ng 32 degrees. And ewan ko ha, pero parang iba talaga yung init dito sa UK. Parang super galit na galit si Haring Araw. After ko naman makuha yung mga damit, kinuha ko na dito yung aming mga bin. Kailangan ko din kasing magwalis-walis dito. Syempre, gamit yung aking walis tingting. Pagpunta ko sa likod ng bahay, ayan, si Charlie and Chino kumakain na ng chocolate. Actually, yan pa yung nakuha nila nung Easter. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nauubos yung mga sweets saka yung mga chocolate. Nakikain na nga din ako dito kasi natutunaw na. Diba, ang sarap na ng tambay namin dito sa garden. Ano pa kaya ang masarap i-food trip dito? Parang ang sarap magluto-luto dito sa labas. Bago ko pa makalimutan, nagtuloy na ulit ako dito sa pagwawalis. Ang dami kasing nagkalat na balat ng chocolate. And kilala nyo na kung sino yung salarin. Dito pala sila kumakain ng mga chocolates nila. Naiwan nga dito yung mga ebidensya. Last time, pressure wash ko yung mga gaps para matanggal nga yung weeds. Pero ngayon, ayan, bumabalik na ulit sila. Hindi pa naman masyadong madumi tong patio, so hindi pa kailangan ulit ng jet wash. Ginawa ko, kinamay ko na lang yung mga weeds dito para bunutin. Baka may tips kayo dyan na dapat gawin sa mga weeds para hindi sila pabalik-balik na tumutubo. Actually, mas madami pa dun sa driveway sa labas. And doon, as in, maliliit kasi yung gap, so mas madami. Binunot ko na din dito itong para mga kalat-kalat na damo para mas mabuka siyang malinis. Kailangan pa kasi namin bumili ng grass trimmer. Mukhang mapapabili din kami ng electric fan. Dahil summer is waving na nga and for sure, mas magiging mainit pa. Nagtitingin-tingin din ako ng aircon. Kahit yung portable lang kasi ilang months lang naman siya magagamit. Anyway, si Charlie, ito dinidiligan yung kanyang grass heads. Sabi ko, mag-igib na siya dun sa gilid ng bahay. Isa-isa na niyang nilalagyan ng water yung mga grass heads. Mabilis nga naman matuyo kasi grabe yung init. And soon, pwede na natin silang bigyan ng haircut. Medyo nainip din kami dito. So sabi ko, maglaro na lang kami ng piko. Medyo nakalimutan ko na nga kung paano ba yung drawing. Hindi ko sure kung tama, pero ganito yung ginawa ko. And nilagyan ko nga lang ng number. Naghanap din ako ng bato para pamato. And tinuruan ko din ng twins kung paano nga ba yung gagawin. Kaso si Charlie and Chino, ayan, nakasunod lang sa akin. Akala pala nila karera kung sino yung una makakarating dun sa dulo. Tawa ako ng tawa dito kasi sabi ko talo siya. Diba, nakakamiss din naman maglaro ng piko sa kalsada. Next time siguro Chinese garter naman yung gagawin namin. After nito, medyo nagutom kami paglalaro. Kaya nag-order na muna kami ng paborito ng twins. Kahit everyday ata is hindi mag-no-no itong dalawang to. Ewan ko ba hindi sila nagsasawa dyan. Ito at hinatid pa nga yung food ng kanilang daddy sa kabilang room.